Pero, take note, kung sakaling nakita mo na ang biik ay beginners, kailangan nating pag-aralan din yung pag-inject ha. Hi, ka-farmers! Magandang araw po sa ating lahat! Welcome back sa aking channel. For today's video, samahan niyo pa ako kasi medyo, guys, pagaling na yung paos ko. And then, ako po ay magpupurga ngayon sa aking mga biik na anak ni Mother Pig na yellow sow, no? Kasi nga, 31 days old na po sila ngayon, guys, since walay. Kaya kailangan kong purgahin kahit na nasa starter na po tayo sa kanila dahil semi-ad libitum po ako sa kanila. Kailangan purgahin, ano? Yan, waiting tayo mga ka-farmers sa pag-andar sa atin pong mahiwagang host. Mahiwagang host na nanggagaling to, guys, sa aming puso. Ang supply, no? Sa tubig, supply sa tubig. Ang ingay ng mga baboy ko at ang dudungis nila mga ka-farmers. Yan, waiting tayo. Lumandar yung tubig sa PVC na to. Yan. Ayan mga ka-farmers, yung pader po, akin na po yan na kuskus kanina, nalinisan ko na. No? Lahat ng pader, yan. Nalinis ko na yan kanina, nabrasan ko na. Ginamitan natin ng Major D. Yan guys, oh, Major D, yan, oh. Yan, oh. Yan, Major D, no, panglinis, pang-disinfection. Ito na, commander na ang aking, ano. Oh, nawala. Ayan, magsisimula na ho tayo, mga ka-farmers. Oh, nawala. Walang, ano, walang gasolina. Ito na. Nagpupundo lang ho ng tubig, ano. Ayan mga ka-farmers, salamat kay Lord, ha. Thank you Lord, may tubig na naman tayo. Medyo mahina pa kasi nagpupunta ng tubig, ano. Ayan, makikisoyo tayo sa camera. Happy farming po sa ating lahat mga ka-agri-resource, mga ka-farmers. Okay, so habang ako ay nagpapaligo mga ka-farmers sa akin pong mga baboy na to, number 1, sila ngayon sa araw na to ay 59 days old since birth. Ulitin ko, ha. 59 days old since birth. Ito. Yung 7. Samantala yung 3 ditong magkakapatid din sa kabilang division, sila ho ay 47 days old since birth. Ayan. So ang status nitong 7 na nandito sa kabilang division, sila ho ay 31 days old na since walay. Kaya magpapasya ako o nag-decide po ako na pupurgahin ko sila ngayon mga ka-farmers dahil nga pag semi-ad libitum or ad libitum ang ginagawa ni Dodong, disclaimer lang, ha, kapag semi-ad libitum ang feeding ko sa mga baboy ko, ginagawa ko ang purga every 2 weeks or every 3 weeks. Disclaimer lang, ha, ang advice ng eksperto, every change feeding, magpurga ka sa baboy. Pero sa akin, ang ginawa kong changes dyan sa advice na yan, dahil nga po semi-ad libitum, every 2 weeks or 3 weeks, ako nagpupurga sa mga baboy ko. So ito, inabot sila guys ng inabot sila ng kulang-kulang 4 weeks bago ko sila purgahin ulit ngayon. Yan, kahit ganito lang kulay sa sahi guys, pero hindi po biro kanina ang ginawa kong yung cleaning, no? Nagbabrush. Siyempre guys, ang mancha na itim, nakatatak na talaga yan sa sahig. Atin pa rin ginagawang nilinis. Okay, dito, ganda, oh. Itong 3 naman guys, oh. Humahabol to, yung tubo nila, yung kanilang paglaki. Samantala, asing 2 sow na initan, maingay sila. Ayan. Okay, happy farming mga ka-farmers. Oy, wag ganyan, ha. May matapang dito na baboy, oh. Nang uuna ng laro, tapos kung magkaroon ng hindi magandang karamdaman, gagantihan yung isa. Resulta, hindi maganda. Yan. Kailangan paliguan bago purgahin para magiging maayos ang kalagayan. Ay, beginners, tandaan natin, ha. Kung tayo ay magpurga sa baboy, huwag mong unahin yung mag-inject ng purga o kaya powder. Siyempre, unahin po yung pagpapaligo. Unahin yung pagpapaligo bago magbigay ng purga sa baboy. Okay? Transfer tayo sa inahin. Kanina pa to, maingay. Wala, piggy. Alam ko na initan ka na. Kaya ito ang dapat sa'yo.
Buntis na ito mga ka-farmers. Buntis na po siya. 50% buntis, I mean. Kasi nga hindi siya nag-reheat. Ba't ka maingay, Dike? Ha? Ba't ka maingay? Gutom yata ito eh. So, 50% buntis po itong yellow ear tagsaw ko. Dahil hindi siya nag-reheat sa first checking. At the age of 21 days old since AI. No, buntis po siya, no? 50% ha. Samantala yung isa dito ay wala pang first checking. No? Wala pang first checking. Sa ano pa to eh? Sa January 28 pa ang first checking ko sa kanya. Yan, hindi na ako mag-brush sa kanila. Ipaliban natin yung brushing kasi kailangan natin magbigay ng purga sa mga maliliit kong baboy. Mga buhok nila. Yan, pasintabi lang ha. Dumudumi na naman oh. Yan, lagyan natin ng tubig. Kailangan mga ka-farmers, magpurga ako ngayon sa kanila kasi nga talagang ano guys eh, inabot na sila ng 31 days simula pagwalay. Pero ganun pa man, kahit na kulang-kulang 4 weeks silang mapurga ko ngayon, okay lang naman ang kanilang katawan, na masigla pa rin sila, hindi naman sila matamlay. Ayun na, humiga na. Asan ang humiga? Tingnan natin. Dike, enjoy! Dago na guys oh. Malaki to. Off na natin yung pump, yung water pump. Yan, talagang nagkakaroon ng gas-gas yun, yan oh. Malikot siya eh. Sige lang. Gagaling rin yan. Okay, na-off na mga ka-farmers. Panahon na para magpurga tayo sa kanila, ano. Ihanda ko lang ka-farmers ang ivermectin ha. Tapos, ang inahin ay hindi po pupurgahin. Hindi po ha. Actually, nahugasan ko na to eh. Kung may sapat lang ako sa lugar mga ka-farmers, kung sapat lang space ko dito, ako po ay mag-add talaga ng maraming inahin. Kaso nga lang, sa ngayon ho ay hindi pa ho talaga makapag-expand ang husto kasi nga backyard lang, kulang sa space. Yan o, bigay tayo ng ano, feeds. Ito po ay starter feed. Okay. Papakain na tayo sa ating baboy. Ayan. Ayan. Kain lang ha, mga baboy, kain lang. Ayan. Oh, kaya rin. Ayan. Yan, pinapakain lang natin para maganda yung pag-inject natin sa kanila. So, dito guys, estimated kilos sa mga to. Lampas na ho ng 23 kilos mahigit. Crayons mo. Ang crayons na lang. Ito ka-farmers, bumili pala ako ng ano, pang marking. Ayan lang. Okay. Ayan, ka-farmers, ito pakita natin. Ito, pagpurga, sa nabanggit na natin na maraming beses sa ibang video, subcutaneous injection. Tansyahan ko na lang to ha. Tansya ko na lang sa aking kamay. Okay. Ganun lang kabilis. Dikit man. Mahikiliti siya pag ano. Okay. Tansyahan lang ha, tansyahan lang. Beginners, kailangan nating pag-aralan din yung pag-inject ha. Mabilisan lang po ito ha. Okay. O, dito naman tayo. Pag mga big pa lang, kaya ko silang hawakan sa paa kasi ngayon bugat na guys eh. Sunod. Pura.
Mabilisan lang po ito ha, mga ka-farmers. Kawawa naman itong dalawa nating baboy inahin. Bigyan natin. Na-stress kayo? Love your work and enjoy, ka-farmers. Love our work and enjoy. So, lagyan ko lang ho ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang kanilang pagkain. Dito rin. Ayan. Kahapon kasi hindi ako naglagay sa feeds nila, pagkain nila. So, dahil buntis na, every other day lang ang gamit ko sa kanila ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay, patuloy po tayo nagpapakain ngayon sa aking baboy inahin ng Pigurlac Mama Pro Developer. Excited na. Excited siya, oh. Isdog, orong. Yan. Isdog ba? Orong. Yan. Ka-farmers, thank you sa inyo, ha. Sa mga supporters natin dyan, sa inyong lahat, ha. Salamat. Salamat sa inyo. Yan, with feeding. Dito rin. Oh, excited. Oh, gutom talaga. Oh, wait ka lang, wait ka lang. Ayan. Okay. Ang pinurga ko ka-farmers, yung mga biik lang ha. Yung mga baka nila. Pero itong dalawang inahin ko, hindi po ha. Kasi ang schedule ko sa kanila nito pag tuluyan sila mabuntis at the age of 100 to 105 days na pagbubuntis ano. Ayan, tignan natin dito. Yan. Okay. Bonus tip, handog ko sa mga baguhan. Kung sakaling nakabili ka, beginners ng biik po mula sa babuyan, tinanong mo yung seller ng biik, napurga na, kumpleto na sa vitamins, vaccine. Pero, take note, kung sakaling nakita mo na ang biik ay, yung katawan ng biik ay, ano siya, yung magaspang ang balahibo, nangangati, palaging ginabagnos or kinukusko sa pader o dingding o hollow block ang kanya pong katawan. Tapos, siya ay parang mukhang bansot. Halimbawa lang ha, pwede mo siya purgahin. Huwag mo nang paabutin na mag-change feeding ka bago ka magpurga sa kanya. Case to case basis. Pwede mong siya purgahin kung makita mo sa biik na mukhang bansot. Okay? Disclaimer lang ho, ang idea na yan ay mula po sa aking simpleng pag-iisip para matulungan yung mga baboy natin, yung biik natin, na maalis yung mga parasite. Kasi, tandaan natin, pakita nga natin ito may mga pagkakataon kasi, katulad na lang sa aking nagawa noon sa ibang batch. So, third batch yata yung fourth batch. Bumili ako, tapos sabi na may-ari, yung biik na nabili ko, napurga na. Kaya nakita ko, may mga parasito sa balat, skin parasites. Pinurga ko siya. Yun ang ginawa ko. Even though sinabi ng seller sa biik na napurga na niya, na vitamins na, pero pagdating sa akin, nakitaan ko ng skin parasites yung biik na nabili ko. So pinurga ko po siya. Case to case basis. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Thank you for watching this video. God bless po sa ating lahat. And peace out, everyone.